Audition entry number 24. Titindig para sa kalikasan ni Sherlyn L. Milyare. Naalimpungatan ang natutulog na si Nadia nang makarinig ng malakas na dagundong. Mabilis siyang napabangon ngunit ilang saglit pang nanatiling nakaupo sa higaan habang kinukusot ang mga mata. Natutulog ang tao eh. Ano kayang ingay na yun? Bigla nakaramdam ng kaba si Nadia kaya tuluyan na siyang tumayo at nagpa siyang lumabas ng kwarto upang alamin kung saan nagmumula ang ingay. Napatigil siya sa harap ng bintana sa sala at nanlaki ang mga mata sa kanyang nakita. Diyos ko, ano to? Nanlulumong pinagmasdan niya ang gumuguhong kagubatan sa hindi kalayuan at ang mga kabahayan ay unti-unti na ring lumulubog dahil sa walang humpay na pagbaha. Anong nangyayari? Anong gagawin ko? May magagawa pa ba ako? Pero huli na ang lahat. Ang masamang epekto sa pang-aabuso ng tao sa kalikasan ay nagaganap na. Kung ang lahat lamang ay nagtulungan na mapangalagahan ang kapaligiran, hindi sana ito nangyayari ngayon. Hindi sana maniningil ang kalikasan. Sa labis na pagsisisi at pangamba ay napaluhod na sa sahig si Nadia at taimtim na nanalangin. Panginoon, patawad po kung isa ako sa mga taong hindi binigyan ng importansya ang kapaligiran. Kung may babalik ko lang po ang panahon, may gagawin ako para sa kalikasan. Pangako po, hindi ko na ipagsasawalang bahala ang pangangalaga rito, kahit sa simpleng paraan. Iligtas mo po sana kaming lahat. Nadia, anak! Gumising ka! Nay! Dahil sa bugso ng damdamin ay niyakap ng mahigpit ni Nadia ang kanyang ina habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Panaginip lang pala. Isang masamang panaginip. Nasaan po pala si tatay? Kaalis lang. Papunta raw sa barangay hall. Bakit daw po, Nay? Anong gagawin ni na tatay doon? Magtatanim ng puno, anak. Kasama ang ibang mga kagawad at mga nagboluntaryo sa pagtatanim. Nang marinig yun ni Nadia ay agad siyang bumangon, nagbihis at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Oh, saan ka pupunta? Kanina pa nakahanda sa kusina ang almusal. Masamang pinaghihintay ang grasya, Nadia. Titindig po ako para sa kalikasan, Nay. Mauna na po kayong kumain. Susunod ako kay tatay para mas marami akong maitanim na puno. Nakakatuwa naman ang anak namin. Titindig daw para sa kalikasan. Nagbago na ang anak ko. Sa murang edad ay nagkaroon na ng pagkilos upang tumulong maisaayos at pangalagaan ang kalikasan. Sana lahat ng kabataan ay kagaya niya mag-isip. May pagpapahalaga sa kapaligiran at sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ipinagmamalaki kita, Nadia.